Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli, patuloy po tayo sa ating gawain na pag-share po ng daily devotion. At nandito na po tayo sa Leviticus chapter 10. Purihin po ang Panginoon sa araw-araw po na gabay sa atin. At ang akin pong babasahin, dito po sa chapter 10 verse 1 to 3 po. At ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang kasalanan ni Nadab at Abiho. Verse 1, ang dalawang anak ni Aaron, sina Nadab at Abiho, ay kumuha ng nagsunugan ng insiso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insiso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, sapagkat hindi ito yung inuutos sa kanila ni Yahweh. Kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh, dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao, hindi makaimik si Aaron. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Dito po sa talata ng aking binasa, makikita po natin ang nangyari po kay Nadab at Abiho. Dahil nga po sa hindi po nila sinunod yung pinag-uutos po ni Yahweh, gumawa po sila ng sariling desisyon na hindi po na ayon kay Yahweh. At dito nga po natin makikita na sa kabila ng kanilang mga ginawang maling desisyon ay nagkaroon po ng problema na namatay po sila. Kaya dito po natin makikita sa talatang ito na kung ano po yung kautusan ng ating Panginoon, kung ano po yung pinag-uutos sa atin, ay sumunod po tayo. Huwag po tayong gumawa ng ating sariling desisyon. Huwag po tayong umasa na kung ano yung gusto natin ang gustong mangyari. Dahil nga po, sinabi nga po dito ni Moises na mula kay Yahweh, na dahil nga po sa paglabag nila na dapat si Yahweh ang kilalaning banal ng sino mang lalapit. Kaya dapat kung tayo ay gagawa ng anumang bagay na alam natin na hindi na ayon sa ating Panginoon, ay huwag nating pangunahan na kung ano yung inuutos sa atin ng Panginoon. At dito po natin makikita na sa kabila po na patuloy tayo na hindi sumusunod, sa kabila po ng ating paglabag sa kautusan ng ating Panginoon, makikita po natin na kahit po lingkod sila na pinili ng ating Panginoon, pero dahil nga po sa paglabag nila sa inuutos ng Panginoon, na sinabi naman po ni Moises sa kanila na kung ano ang dapat gawin, pero hindi po nila sinunod. Kaya mas makikita po natin na kapag po tayo ay hindi sumusunod sa pinag-uutos ng Panginoon, ay hindi po magiging magandang resulta. Mapapahamak po tayo. Hindi po tayo mapapabuti, sa halip tayo po ay mapapahama. Kaya mga kapatid, kung sa buhay po natin, kung anong kautusan, na kung anong pinagagawa sa atin ng Panginoon, huwag po tayo lumabag. Alam naman po natin na ang Panginoon ay siya po yung King of the King. Siya po ang nakakaalam ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya sinasabi nga po natin na lagi po nating alalahanin na yung mga bagay na pinagagawa sa atin ay doon lang po tayo sumunod, at huwag po tayong gagawa ng ibang desisyon para po tayo hindi mapahamak. So purihin po ang Panginoon sa katagumpayan ng ating ginagawang ito, sa ating pag-share ng daily devotion, sa maghapon, sa araw-araw nating ginagawa sa pag-iingat sa atin na binibigay. Kaya marapat naman lamang na ating ibalik sa Kanya yung pasasalamat sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Kanyang Word of God. So purihin po ang Panginoon at God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.
Magandang gabi po sa ating lahat. Muli, ang ating pong share ngayon ay sa Exodus chapter 10 verse 4 to 6. Kaya ay pinatawag ni Moises sina Misael at Elisapan, mga anak ni Uziel na tiyo ni Aaron, at sinabi sa kanila, alisin ninyo sa harap ng santuwaryo ang bangkay ng inyong mga pinsan at ilabas ninyo sa kampo. Lumapit ang dalawa at inilabas nga nila ang mga bangkay sa nasuot pa rin ang kanilang mahabang panloob sa kasuotan. Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawang anak nilang sina Eleazar at Itamar, huwag ninyong guluhin ang inyong buhok, ni punitin man ang inyong damit bilang pagluluksa dahil sa nangyari. Kung ayaw ninyong mamatay at magalit ang Diyos sa mga tao, ngunit sila'y maaaring ipagluksa ng bayan dahil sa kanilang sinapit. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Leviticus chapter 10 verse 7 to 9. Huwag kayong lalayo sa pintuan ng toldang tipanan sapagkat kayo ay tinalaganan ng langis ni Yahweh. Baka kayo ay mamatay kapag di kayo sumunod. At sinunod naman nila ang inuutos ni Moises. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, kung ikaw at ang iyong mga anak ay pupunta sa toldang tipana, huwag kayong iinom ng alak o anumang inumin na nakakalasing. Mamamatay kayo kapag ginawa ninyo yon. Ito ay tuntunin na dapat tuparin ng lahat ng iyong salinlahi. Amen. Leviticus chapter 10 verse 10 to 11. At upang inyong malagyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan at ang karumal-dumal at ang malinis, at upang inyong maituro sa mga anak ni Israel ang lahat ng palatuntunan sa kanila'y sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay makikita sa Leviticus chapter 10 verses 12 to 13. Ito po ang nakasaad. Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawang anak niyang natitira na sina Eleazar at Itamar, kunin ninyo ang natirang handog na pagparangal mula sa mga handog sa pamagitan ng apoy para sa Panginoon. Lutuin ninyo iyon ng walang pampaalsa at kainin ninyo malapit sa altar dahil napakabanal yun. Iyon ang inyong bahagi mula sa handog sa pamagitan ng apoy para sa Panginoon. Ito ang inuutos sa akin ng Panginoon. At ang aking insight dito, kukuha ko muna sa chapter, sa verse 1. Sinabi dito, ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kapwa kumuha ng lalagyan ng insinso. Nilagyan nila ito ng baga at sinso at inihandog sa Panginoon. Pero ang ginawa ng dalawang ito ay hindi ayon sa utos ng Panginoon. Mali ang nilagay nilang apoy. Hindi ayon sa utos ng Panginoon. Kaya namatay ang dalawa ito na sinunog ng ating sa presensya ng ating Panginoon. Sinunog niya dahil mali ang paghandog nila. Kaya siguro kung mag-ano tayo ng maghandog para sa Panginoon, ang apoy talaga na yung utos ng Panginoon na hindi natin alam kung ano, kasi sila ang nag-ano nito noon pa man. Sa atin ngayon iba na maghandog tayo, yung iba prutas, mga hayop binigay na lang sa diretso sa pastor o tulad ng mga tithes. At dito naman sa 10 verse 10, kukuha muna ako dito sa sa mga verses na sa chapter 10 verse 10. Dapat ninyo malaman kung alin ang para sa Panginoon at kung alin para sa lahat, kung alin ang malinis at marumi. O siguro
kung tayo ay kakain o magluluto man tayo ng ating pagkain, dapat siguro kakain tayo sa yung tawag na banal na kainan. Siguro yung isang example siguro yung misa. Lahat naman tayo sa pamilya sa atin may misa, parang banal na rin yun, basta nandun ang buong pamilya. Natin na malinis para sa Panginoon. Doon tayo kakain na sabay-sabay, magpre-pray para sa Panginoon, para sa atin, kasi ibang sa Panginoon. Yung sa kanila dati, maghahandog ng walang pampaalsa, ewan ko ano bang ibig sabihin nun, yung wala siguro ricados or walang asin, walang bitsin. Sa atin ngayon, kumpleto ricados na, kakain tayo sa malinis na paraan, magpe-pray para sa Panginoon, para sa atin, yun ang binigay sa atin ng Diyos. Siguro, ang dapat lang, kainin natin na tama lang sa ating tiyan, ang makakaya lang. Yun, pagtapos, magpapasalamat sa Panginoon kung anong atin at para sa Kanya. Yun lang po ang ano ko sa chapter na ito, kasi verse 12-13 lang sa akin, kaya kumukuha lang ko ng kunting insight sa verse 1 at saka sa verse 10. Yan lang ang mahalaga sa akin na ano ko sa chapter na ito. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Leviticus chapter 10, verses 14 to 15 na sinasabi, "The breast of the wave offering, however, and the thigh of the offering you may eat in a clean place, you and your sons and your daughters with you, for they have been given as your due and your sons' due out of the sacrifices of the peace offerings of the sons of Israel." 15. The thigh offered by lifting up and the breast offered by waving they shall bring along with the offerings by fire of the portion of fat, to present as a wave offering before the Lord, so it shall be a thing perpetually due and your sons with you, just as the Lord has commanded. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Magandang gabi po. Ang akin pong babasahin ngayon ay Leviticus chapter 10, verses 16 to 17. Moses then asked them what happened to the goat of the sin offering. When he discovered it had been burned up, he became very angry with Eleazar and Ithamar, Aaron's remaining son. "Why didn't you eat the sin of the offering in the sacred area?" he demanded. "It is a holy offering. The Lord has given it up to you to remove the guilt of the community and purify the people, making him right with the Lord." Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ay sa Leviticus chapter 10 verses 17 to 19. Sabi po rito, "Bakit hindi ninyo kinain sa banal na lugar ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan? Hindi ba ninyo alam na ganap na sagrado iyon at ibinigay sa inyo para kamatawan kayo sa buong bayan ng Israel sa harapan ni Yahweh, upang sila ay patawarin niya at sa kanilang kasalanan, sapagkat ang dugo niyon ay hindi dinala sa loob ng sanktuaryo. Dapat sanay kinain ninyo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan, gaya ng pinag-utos ko." Ngunit sumagot si Aaron, sa araw na ito'y naghain sila ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin. Ngunit ito pa ang aking sinapit, kung ako ba'y kumain ngayon ng handog para sa kasalanan, ako ba'y magiging nararapat sa paningin ni Yahweh? Sumang-ayon si Moises sa mga sinabing ito ni Aaron. Purihin ang Diyos pagbabasa ng kanyang mga salita. Mukhang dito sa 19, sa last verse dito sa chapter 10, mukhang may pagtampo rito si Aaron dito sa kanyang pagsagot. Nasabi niya rito, sumagot si Aaron, sa araw na ito'y naghain sila ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin.
ngunit ito pa ang aking sinapit. Ito kasi po yun doon sa chapter 10 verse 1 no, hanggang 4 ay mababasa natin dito yung anak ni Aaron na dalawa ay namatay dahil nga no, mali yung ginawa nila. Nabigyan na sila ng tamang instruction pero tila talaga gusto nila sila ang masunod, no? Kaya sinapit na dalawang anak ni Aaron ay namatay dahil doon sa pagsunog ng insenso, no, sa harap ni Yahweh, na gumamit sila ng hindi nararapat na apoy. Tinuruan na sila kung paano yung tamang instruction ang gagawin nila patungkol sa paghahandog, pero sumuway pa rin sila. Ito po yung ito po yung talagang mangyayari sa mga sumusuway, no, sa ating Panginoon. Talagang andun talaga yung kalakip sa pagsuway natin, no. Kung ikaw ay susunod, may mabuti kang magiging pagpapala, pero kung ikaw ay susuway, meron din po itong kalakip na hindi maganda, no. Kaya ito lamang po at maraming salamat. God bless po.